What's up mga ka-recap? Kung gusto nyo ang mga ganitong content about time travel and sci-fi, huwag kalimutang mag-subscribe at i-like ang video na ito upang magganahan ako sa pag-upload ng mga bagong videos at sabay-sabay tayo mag-enjoy. Halika, simulan na natin! Nagsimula ang pelikula sa malakas na background music at isang napakalaking dam malapit sa isang tahimik na baryo. Biglang lumindol. Lahat ay yumanig at ang tagapangasiwa ng dam, si David, ay mabilis na tumakbo palabas sa takot. Sa kabutihang palad, agad ding tumigil ang lindol. Sinuri niya ang dam at walang nakitang sira. Pero pagkatalikod niya, unti-unting may nabubuong maliliit na bitak. Nag-zoom in ang camera tapos nag-cut sa isang university exam hall. Lahat abala sa pagsusulat. May isang estudyanteng nandaraya habang may isang lalaking nakaupo lang at walang ginagawa. Ang lalaking iyon ay ang pangunahing karakter natin, si Azim. Nahuli ng guro ang nandaraya at pinalabas ito. Samantala, si Azim ay basta-basta lang nagmamarka ng option A sa bawat tanong, halatang walang alam. Kinabukasan, bumiyahe si Azim kasama ang kanyang mga magulang papunta sa baryo ng lola niya, ang baryong malapit sa dam. Sa radyo, binanggit ang lindol kahapon, ngunit sinabing wala namang panganib. Paglampas nila sa tulay, nakarating sila sa baryo at sa bahay ng lola niya. Sa hapunan, tinanong siya ng lola kung 21 na ba siya. Tinukso siya ng tiyuhin niya. Sinabing 21 lang ang nakuha niyang score sa entrance exam at bagsak siya. Depensa naman ni Azim, hindi siya interesado sa pag-aaral at gusto niyang maging negosyante. Pero tuloy lang ang pang-aasa ng tiyuhin hanggang sa nainis si Azim at nag-walk out. Sa labas, binuksan ni Azim ang kahon ng sigarilyo. Walang laman. Bigla niyang nakita ang isang shooting star. Tuwang-tuwa ang pinsan niyang bata at sinabing mag-wish siya. Pero sinungitan lang niya ito. Nagtanong si Azim ng direksyon papunta sa tindahan, naglakad doon at nakita ang isang babaeng si Zeda na nagtatrabaho habang kausap ang boyfriend niyang si Erzan. Nang humingi si Azim ng sigarilyo, humingi si Zeda ng ID. Wala siya nito, kaya nakialam si Erzan. Pinangaralan siya at pinalabas. Nainis si Azim. Nakipag-argumento pero pinigilan ni Zeda ang boyfriend niya at siya na mismo ang nagsabing umalis si Azim. Kaya humingi si Azim ng isang pakete ng tinapay na nasa itaas. Habang kinukuha yun ni Zeda, mabilis niyang dinampot ang isang pakete ng sigarilyo, nag-iwan ng pera at tumakbo palabas. Paglabas niya, nabangga niya ang isang lalaking nakamotor at pareho silang tumamba. Sakto namang napansin ni Erzan at mga kaibigan niya ang sigarilyong hawak ni Azim at pinalibutan siya. Galit na galit si Erzan. Nagnakaw ka pa rin kahit binalaan kita? Sagot naman ni Azim, 4 ba laban sa isa? Kung matapang ka, isa-isa kayo. Pumayag si Erzan pero bago pa siya makalapit, sinuntok na siya ni Azim at tumakbo. Hinabol siya ng grupo pero tumalon si Azim sa bakod at nakatakas. Hindi makaakyat ang iba. Kinabukasan, ginising siya ng tiyuhin gamit ang pasampal ng pinsan. Tanghali na, tamad-tamad ka. Masayang nyaya ng pinsan, kuya, laro tayo ng football. Pero nainis si Azim at umalis. Pinaghalo ng tatay niya ang basang putik at sinabi, tumulong ka, haluin mo ito. Ayaw ni Azim pero ginawa pa rin niya. Habang sinusubukan naman niyang palitadan ng putik, nalalaglag naman ng kalahati. Sa kusina, tumatapon ng gatas na nag-overflow. Tumakbo ang tiyahin niya. Nakita naman ng pinsan ng dam in charge na si David na dumadaan at masayang bumati. Hello David sir! Ngumiti ang tiyuhin at sinabing, simula pagkabata ko, palagi siyang dumarating sa oras, hindi nalilate. Tandaan mo yan, mahalaga yan mamaya. Naburyong si Azim sa buhay baryo at tinanong, Dad, kailan tayo uuwi sa syudad? Pero biglang sumabat ang tiyuhin. Uuwi? Para saan? Bagsak ka sa exam. Wala kang graduation. Dito merong graduation. Pumunta ka doon. Patuloy siya sa pangaasar lalo lang nainis si Azim. Sabi ng tatay niya mananatili muna sila doon. Nagreklamo si Azim pero inutusan siya. Linisin mo ang tae ng baka. Sa kulungan ng baka, nakita niya ang napakalaking tambak ng dumi. Dinalhan siya ng pinsan ng pala. Ngiti si Azim, deal tayo. Pag nilinis mo lahat yan, maglalaro tayo ng football mamaya. Pumayag ang bata. Humiga naman si Azim sa dayami at natulog. Pagbalik niya, nalaman niyang may urgent call ang tatay niya mula sa opisina. Kailangan bumalik sa syudad. Natuwa si Azim, pero bago sila umalis, pinabili siya ng tiyahin niya ng tinapay. Sa tindahan, humingi siya ng tinapay. Ngayon, kinuha ni Zeda ang kahon ng sigarilyo at inapila sa kanya para hindi na manakaw. Sabi ni Azim na mayabang, "Oh, akin ang sukle." Pero sabi ni Zeda, "Friday ngayon, libre ang tinapay. Kunin mo, isuli mo ang pera mo." Inis na umalis si Azim. Dumating bigla si Erzan at sinunggaban siya sa kwelyo. Nagpanggap na hindi niya kilala si Erzan.
Dumating ang bagong mayor. Sinabi niyang paparating ang mga opisyales para i-check ang dam. Kailangan malinis ang baryo. Tinawag siya at tinanong, "Ikaw ang batang 21 lang ang score?" Nahiya si Azim. Samantala, pinilit ni Erzan si Zaydan na sumama sa dam. Pag uwi ni Azim, handa na ang mga bag, pero siya raw ay maiiwan. Nagulat siya pero tinukso siya ulit ng tiyuhin. Dahil sa galit, nagkulong siya. Pinagbuksan niya rin ang pintuan dahil nagbabantay ang tatay niya. Sa gabing iyon, natulog si Azim sa labas. Nagkwento na sana ang pinsan pero inis niyang tumanggi. Sa malayo, may fireworks, graduation sa bayan. Kinabukasan, pareho ulit lahat. Parehong gising, parehong gawain, parehong dialogue. Shock si Azim, paulit-ulit ang araw. Nang bumili ulit siya ng tinapay, sinabi ni Zaydan na, "Friday ngayon, pero Sabado dapat iyon." Tinignan niya ang phone. Friday nga. Sa gabing iyon, biglang lumindol. Pagtingala niya, nakita niya ang dam, bumagsak, inanod ang baryo, namatay siya. Pagmulat niya, pareho ang umaga. Paulit-ulit. Sinubukan niyang patunayan sa pamilya ang time loop pero walang naniwala. Sinabi niyang mababasag ang dam mamayang gabi pero inutusan lang siyang maglinis ng dumi ng baka. Umiyak siya sa pagod at nag-walk out. Sa huli, pinayagan siya ng lola na sumama pabalik sa syudad. Sa biyahe, nakatulog ang tatay niya sa pagmamaneho at muntik na silang maksidente. Nakaligtas sila. Pag-uwi, nanood sila ng TV. Lumabas ang breaking news, bumagsak ang dam, lubog sa tubig ang baryo. Lumingon ng mga magulang niya kay Azim, nagulat sila. Pagtingin niya sa relo, 12 AM, hating gabi. At sa mismong segundo na tumama ang oras sa 12, nagising ulit si Azim. Wala nang halaga kung saan man siya pumunta. Wala ring halaga kung ano man ang gawin niya. Nagre-reset ang loop sa bawat pagkakataon. Iisa lang ang paraan para makatakas. Iligtas ang baryo. Samantala, sa dam, napansin ni David ang lumalaking bitak at agad niyang sinabi ito sa mayor. Pero tumanggi ang mayor na makinig at mayabang pang sabing, "Huwag mang ipagsabi ang mga kalokohan na to. Darating ang commissioner ngayon at ikaw nananakot ka na ng tao. Maliit lang yung bitak. Panahon pa ng Soviet ginawa ang dam na yan. Hindi yan basta-basta bibigay." Sinubukan pang magpaliwanag ni David. 120 million cubic meters ng tubig ang hawak ng dam. Kung nagkabitak na ang konkreto, delikado na talaga. Pakiusap, seryosohin nyo. Pero hindi siya pinansin ng mayor. Manahimik ka na lang at magpanggap kang normal. Habang nasa kotse, tinatawanan pa ng mayor si David. Nasisiraan na talagang matandang yon. Isang maliit na bitak lang, iniisip niyang guguho ang buong dam. Biglang lumandag si Azim sa harap ng kotse niya. "Sir, may bitak ang dam. Bumabagsak na yun." Nagsimulong makinig ang mga tao sa paligid. Kinabahan ng mayor. Ayaw niyang kumalat ang takot, kaya hinila niya si Azim palayo at pabulong na sinabing, "Huwag mong ipagsabi ang mga kalokohan na to. Darating ang commissioner ngayon at ikaw nananakot ka ng tao. Maliit lang yung bitak. Panahon pa ng Soviet ginawang dam na yan. Hindi yan basta-basta bibigay." Nainis si Azim at napasigaw, "Bakit ayaw niyong makinig? Loko ka ba?" Sunod na eksena, nakaupo si Azim sa presinto. Samantala, masayang tinatanggap ng mayor ng commissioner sa bahay niya at ipinapakita ang mga paghahanda. Impressed ang commissioner. "Sige, next year, bibigyan kita pa ng 2 o 3 baryo para pamunuan." Tahimik na sinabi ng mayor sa asawa niya, "May bitak ang dam. Baka may masamang mangyari. Dalin mo ang anak natin papunta sa siyudad. Susunod ako." Umalis ang asawa. Ligtas. Nagkunwari ang mayor na normal lang ang lahat at nag-enjoy kasama ang commissioner. Pero biglang lumindol. Sa presinto, nakita ni Azim ang fireworks sa bintana. Alam niya agad kung anong oras na. Malapit nang bumagsak ang dam. Nararamdaman din ito ng mayor. At ilang segundo lang, boom! Bumagsak ang dam. Rumaragasa ang tubig. Gumuho ang mga bahay. Tinanga ang lahat. Nalunod ulit si Azim. Kinabukasan, nagising na naman siya. At malinaw na sa kanya,
walang saysay na sabihan ng mayor. Sinubukan niyang sabihan ng lola niya, hindi rin nakinig. Tigilan mo yung kalokohan at linisin mo ang dumi ng baka. Sinubukan niya ang isang driver sa baryo. Tinawanan lang siya. Lumayo ka, sira ulo ka. Walang nakikinig. Pagdating niya sa tindahan, paulit-ulit pa rin ang eksena. Si Erzan, si Zayda, ang suntok kay Azim, lahat nangyayari ulit. Natapos ang araw. Namatay ang lahat. Nag-reset ang loop. Paulit-ulit nitong ginawa ni Azim. Nagbibigay ng babala, sinusubukang baguhin ang mga pangyayari, nilalabanan ng tadhana, pero laging nabibigo. Sinubukan niyang kausapin ng retiradong sundalo. Umaasang maniniwala ito. Pero inakala nitong magnanakaw si Azim. Tinukan siya ng baril. Pinalayas siya. Natapos ang araw. Reset na naman. Dahil sobrang dami na niyang ulit, kabisadong-kabisado na niya ang bawat galaw ng mundo. Parang eksena sa pelikula. Lumapit ang grupo ni Erzan para bugbugin siya. Pero ngayong alam na niya lahat ng galaw nila, naiwasan niya lahat ng suntok at natalo ang mga ito. Nanood si Zayda, manghang-mangha. Bumalik si Azim sa dam. Sinuri ang bitak. Pumasok sa control room at sinubukang unti-untiing babain ng tubig. Pero sobrang bagal, aabuti ng ilang araw. Dumating si David. Ipinaliwanag ni Azim ang lahat. Ngayong gabi, babagsak ang dam. Sinusubukan kong bawasan ang pressure para hindi bumigay. Huminga ng malalim si David. Hindi ko alam kung ngayong gabi babagsak ang dam, pero balang araw sigurado ako. Idinugtong niya. Sinubukan ko ng balanan ng mayor, hindi siya nakinig. Noon, pinaandar ko ang emergency alarm dahil sobrang taas ng tubig. Nagpanik ang lahat, pero hindi naman bumagsak ang dam. Simula noon, hindi na sila nagtitiwala sa akin. Pinagtatawanan nila ako. Ayoko nang masaktan sila ulit. At umalis si David, bigo. Mag-isa si Azim, pagod at desperado. Pumunta siya sa tuktok ng dam at naroon si Zayda. Tahimik na pinagmamasdan ang tanawin. Nag-usap sila. Sinabi ni Zayda na ayaw niyang pumunta sa graduation dahil ayaw niyang makita si Erzan. Sinabi ni Azim na kaibigan lang naman niya si Erzan pero pinipilit siya nitong magpakasal. Nagkwentuhan sila. Pinigilan siya ni Zayda magsindi ng sigarilyo. Ano ba ang sariwa ng hangin dito? Sisirain mo lang ba? Bakit ka nagsasayang ng pera? Ayoko nang naninigarilyo. Tanong niya si Azim kung gusto ba ng baryo. Sabi ni Azim, maganda nga pero itong kagandahang ito ang naglalagay sa baryo sa peligro. Gumiti si Zayda. Galing ka kasi sa siyudad. Subukan mong yakapin ang buhay dito at makikita mo ang tunay na ganda. Binitiwan ni Azim ang sigarilyo. Sumabog ang fireworks, graduation. At eksaktong sandaling yun, bumagsak na ang dam. Reset ulit. Pero iba na si Azim ngayon. Naalala niyang sinabi ni Zayda, kung tatanggapin mo ang baryo, makikita mo ang ganda nito. Kaya halip na mainis, tinanong niya ang batang pinsan. Gising ka ba lagi sa oras na to? Gumiti ang bata. Matagal na akong gising. Hinihintay ko lang kita. Gusto ko kasing mag-football tayo. At may kakaibang init na naramdaman si Azim. Tinulungan niya ang batang maglinis ng dumi. Hindi tumakas, hindi nagreklamo. At bakit hindi ka madalas pumunta dito? Tanong ng bata. Tinatansya namin. Miss ka namin. Nagulat si Azim. Miss? Lagi naman akong tinutokso ng tatay mo. Hindi mo lang alam. Araw-araw nagtatanong si tatay kung kailan ka babalik. Tinamaan si Azim. Yung akala niyang asar, pagmamahal pala. Naglaro siya sa football. Sumakay sa kabayo. Tumawa. Nag-enjoy. Nang nahulog siya, unang tumakbo ang uncle niya. Anong nangyari? Nasaktan ka ba? At doon naunawaan ni Azim, lahat ng pangaasar ay pagmamahal. Pero alam niyang darating si Erzan para kunin si Zayda. Kaya tumungo sa shop at nilak ang pinto. Natakot si Zayda.
at hinatawan siya ng stick. Nagsorry siya pagkatapos. Ito lang, proprotektahan kita. Dumuting ang kotse, eksaktong kotse na naalala ni Azim. Nagulat si Zayda. Paano mo nalaman? Nauli nga daw ng bata. Tumakas sila. Kinwestiyon niya si Zayda kung bakit naninigarilyo si Azim. Hindi ako naninigarilyo, para yun sa uncle ko. Naniwala siya. Inimbitahan niya si Azim sa graduation. Pumunta sila, masaya. Masaya si Zayda. Pero nandun ang tauhan ni Erzan. Sinabi ang nakita nila. Nataranta si Zayda. Nagiging maruhil siya. Tumakbo sila papunta sa dam. Dati ayoko dito, pero parang bahagi na ng puso ko. Naguguluhan si Zayda. Kahapon ka lang dumating, pero parang matagal na akong dito. Nalamig si Zayda. Ibinigay ni Azim ang coat. Dumating si Erzan. Binugbog siya kay Azim. Bakit mo siya hinahawakan? Pero ngayon, nagsalita si Zayda. Hindi kita mahal, kaibigan lang. At kahit masakit, tumayo siya para ipagtanggol ang sarili. Pero sinaktan pa rin ni Erzan si Azim. Babagsak ang dam ngayon, malulunod ang lahat. At boom! Bumagsak na naman ang dam. Tinangay ang lahat. Nawala ang mama ni Zayda. Nawasak ang puso niya. At napanood ulit ni Azim mamatay ang pamilya niya. Paulit-ulit. Nakakasira ng loob. Nagalit si Erzan. Kung alam mo, bakit hindi mo kami binalaan? Binalaan ko kayo, paulit-ulit, pero walang nakinig. Ito ang totoo. Hindi ligtas ang baryo dahil walang nakakaunawa ng panganib. Bigla nang maisin na si Azim. Sabihin mo sa akin ang isang sikreto mo, yung ikaw lang ang nakakaalam. Nag-alinlangan si Erzan. May almoranas ako. Bumulong siya. Reset. Kinabukasan, nilapitan agad ni Azim si Erzan. May almoranas ka, di ba? Napatigas si Erzan. Binugbog siya sa hiya. Bakit mo nalaman? Sinabi mo kahapon. Dahang-dahang naniwala si Erzan. At kung may kahit maliit na tsanse na maligtas ang baryo, tutulong ako. Nagkalat si Erzan ng babala. Si David sa wakas, pinagkatiwalaan na siya at pinaandar ang emergency alarm. Sumigaw si Azim sa stage. Babagsak ang dam! Punta kayo sa tuktok! Nagpaanik ang mga tao, nagsitakbuhan umangat. Hinila ang mayor, tumigil kayo, walang mangyayari. Pero ngayong araw, wala nang nakinig sa mayor. Nakarating ang lahat sa tuktok. Nakatayo pa rin ang dam. Nagsisimula nang magduda ang mga tao. Baka isa na naman itong maling alarma. Baka wala talagang mangyari. Pumikit si Azim at bumulong. Maghintay lang. Lumipas ang ilang tahimik na segundo. Pagkatapos, crack! Lumaki ang bitak. Isang napakalakas na pagsabog ng tubig ang bumulwak mula sa konkreto. Bumagsak ang dam. Isang malakas na alon ang wumasak sa buong nayon sa ibaba. Pero sa pagkakataong ito, walang namatay. Tahimik na pinanood ng lahat ang pagkawasak na pagtatantang ilang pulgada na lang ang layo nila sa kamatayan. Tumalikod si Erzan kay Azim. Puno ng pasasalamat ang mga mata. Tama ka, sinagip mo kami. Sakto namang tumanggap ng tawag sa telepono ang tiyuhin ni Azim. Namutla ang mukha niya. Umupo, umiiyak. Dali-daling lumapit si Azim. Ano pong nangyari, Uncle? Sa naninginig na tinig, sinabi nito, Anak, tibayan mo ang loob mo. Nawala ang nanay at tatay mo. Napatigil si Azim. Tumahimik ang mundo. Naalala niya, sa isang loop, sumama siya sa pag-alis ng kanyang mga magulang. Nakaidlip ang kanyang ama habang nagmamaneho pero nagising niya siya. Pero sa loop na ito, wala siya roon. Kaya nangyari ang aksidente at hindi sila nakaligtas. Lumuhod si Azim, basag na basag. Tinapik siya ng tiyuhin niya, umiiyak. Anak, may mga bagay talagang nakatadhana. Hindi kayang baguhin ng kahit sino ang kapalaran. Pag-alis ng lahat, tinignan ni Azim ang oras, 11:59. Pagkatapos, 12 o'clock.
Natapos ang loop. Wala na ang kanyang mga magulang. Tuluyan. Umiiyak si Azim, namamakawa. Diyos ko, isang pagkakataon lang, pakiusap! Isang bulalakaw ang dumaan sa langit. Bigla nang nagising si Azim, hingal na hingal. Tinignan niya ang paligid, buhay ang kanyang mga magulang. Walang pag-aalinlangan, yinakap niya silang mahigpit. Nag-aalala ang mga ito. Anak, bakit? May napanaginipan ka ba? Mahinang bumulong siya. Huwag po kayong aalis. Huwag ninyo akong iiwan. Sa unang pagkakataon, nakita ng kanyang mga magulang ang tunay niyang pagmamahal. Hindi lang ang dating pagkamaldita. Sa araw na yun, ginawa ni Azim ang lahat ng gawaing bahay ng kusa. Walang reklamo, gumiti, tumulong. Nagulat ang tiyuhin niya. Anong nangyari sa'yo? Dati reklamo ka sa lahat. Gumiti lang si Azim. Naiintindihan na niya ngayon ang halaga ng pamilya. Tumanggap ang kanyang ama ng parehong tawag sa opisina. Ang tawag na palaging nagdudulot ng aksidente. Agad kinuha ni Azim ang telepono, pinatay, at itinago. Walang tawag, walang biyahe, walang aksidente. Nagaya ng bata, "Punta tayo sa dam! Piknik tayo!" Pumayag ang lahat dahil sinabi ni Azim na sabihin nito. Nag-impak sila ng masaya. Next scene, nasa dam na ang buong pamilya at ilang villagers nagpipiknik. Masaya, payapa. Medyo kahina-hina lang sobrang payapa. Lumuhod si Azim sa tabi ng bata, bumulong. Makinig ka, kailangan ko ang tulong mo. Huwag mong hayaang may umalis. Gumawa ka ng dahilan. Distract mo sila. Huwag mong silang papayagang umalis anuman ang mangyari. Tumango ang bata, parang maliit na sundalo. Pumunta si Azim para hanapin si Erzan. Pero dahil nag-reset ang araw, wala siyang naaalala. At ngayon, mas galit pa ang bata. Sumugod si Erzan at sumigaw, "Paano ka nagagawang humawak ng girlfriend ko?" Agad siyang hinila ni Azim at bumulong. "May almoransyas ka, di ba?" Napatigil si Erzan. Tula. Nagpatuloy si Azim. "Ikaw mismo ang nagsabi sa akin yan. Hindi ako nandito para lumaban. Nandito ako para iligtas tayong lahat." Ipinaliwanag niya ang lahat, ang time loop, ang baha, ang dam collapse, lahat ng pagkabigo. Nanapakla ang mata ni Erzan pero kalaunan, naniwala siya. "Mga kaibigan, dali niyo ang lahat ng tao sa dam." Nagreklamo ang isa. "Bakit ka nakikinig sa kanya? Kaaway mo siya kahapon." Sumigaw si Erzan. "Tumahimik ka na lang at sundin mo. Buhay ang nakataya." Samantala, nakita ng ama ni Azim ang cellphone na pinatay niya. Binuksan ito, nakitang maraming missed calls. Tinawagan ng boss. "Pumunta ka sa opisina ngayon, Jin." Nagpaalam sa pamilya at naghanda para umalis. Sa graduation, hawak ni Azim ang microphone. "Makinig kayo, babagsak ang dam. Pumunta kayo sa mataas na lugar, ngayon na." Handa na si David i-activate ang emergency siren. Pero biglang dumating ang pulis. Inaresto si Erzan at ang mga kaibigan niya. Bakit? Dahil nagreklamo ang kaibigan ni Erzan na naiinggit, sinabing sila'y nagpapakalat ng kasinungalingan. Sabik magpakitang gilas ang mayor sa komisyona. Sila ay nagpapakalat ng gulo. Dalhin niyo sila. Nabilanggo ang mga lalaki. Naghintay si Azim sa alarma, pero walang nangyari. Lumabas siya, nagtataka. At doon niya nakita. Aalis na ang kotse ng kanyang ama. Kinabahan si Azim, sumakay sa kabayo at hinarang ang kotse. "Dad! Huwag kayong umalis!" "Ano? Ito ang trabaho ko. Nagpapakahirap ako para sa iyo tapos bumagsak ka pa sa exam?" Pumutok ang sama ng loob ng ama. "Gusto mo bang umaasa sa akin habang buhay? Lumaki ka na!" Luhanan, pero matatag. "Dad, alam ko kung gaano ka nahihirapan. Kaya ako bumagsak para tumigil ka kakaisip sa pag-aaral ko. Gusto ko nang magtrabaho. Gusto kong tulungan ka." Napanganga ang ama niya. Pero muli itong nagalit. "Hindi kita pinapasanang magtrabaho. Ang edad mo pang ito ay para mag-aral." Hinilasan nito. "Sasama ka sa akin." Pero binutasan ni Azim ang gulong gamit ang kutsilyo. Plok! Sinampal siya ng ama. "Nasisiraan ka na ba?"
Mahinang bulong ni Azim. Alam kong aalis ka pa rin, pero sa ganitong paraan, ligtas ka. Tumakdo sa pabalik sa dam para i-activate ang alarma. Pahabol sana ang ama pero hinawakan siya ng ina. Hayaan mo siya. Pagkatiwalaan natin sa ngayon, kahit minsan lang. Sa dam, nakita ni Azim ang dahilanan. Putol ang mga kable ng emergency alarm. Sira ng mayor para iwas panik. Pero may nakita siyang manual alarm. Sinubukan niyang hilahin. Nakabara. Dumating ang kotse ng ama. Nagkaroon siya ng lakas ng loob. Hinila niyang muli. Bring! Tumunog ang alarma sa buong lambak. Nagpanik ang villagers. Nagsitakbuhan paakyat. Sa kulungan, di pa rin makaalis ang mga lalaki. Hila, tulak, walang epekto. Dumaan ang isang lola. Bakit niyo tinutulak? Iangat niyo lang yung lock. Twinwist niya ng konti. Click. Nabuksan. Lolo, ang galing mo! Nagsilabasan sila at tumulong sa villagers. Tumakbo si Azim na nakita sina Zayda at ang nanay niya sa malayo. Delikado sila. Bago siya makagalaw, lindol. At pagkatapos, krang! Boom! Pumutok ang dam. Dumagundong ang higanting alon, sinira ng lahat. Sa tuktok ng dam, umiiyak ang ina ni Azim. Nasaan ang anak ko? At doon, sumulpot ang liwanag ng headlights. Isang sasakyan. At sa loob, si Azim. Si Zayda, ang nanay ni Zayda, at si Erzan. Ligtas silang lahat. Tinignan ni Azim ang oras. 12 o'clock midnight. Pero, hindi nag-reset ang loop. Tapos na ang sumpa. Huminga si Azim. Mahaba, maluwag, puno ng emosyon. Buhay ang lahat. Tumanggap ang tiyok niya ng tawag. Nagsisigawan. Anong oras to? Kakalunod lang ng nayon tapos naniningil kami utang? Nagkatawanan ng lahat. Pagod at ginhawa na nagsama. Tinray pang tumakas ang mayor pero hinarangan siya ng mga estudyante. Tapos na ang panlunoko mo. Isang taon ang lumipas. Nakatiraan na si Azim sa lungsod. Nanonood ng balita ang kanyang ama habang si Azim ay nag-aaral at may maliit na negosyong flashlight. Sabi ng reporter, isang taon na mula bumagsak ang dam, ngunit lahat ng villagers ay nakaligtas dahil sa tapang at mabilis na aksyon ng kanilang kabataan. Ipinakita si Erzan, nagbibigay ng interview, may kumpiyansa at taas noo. Sana nag-enjoy kayo mga ka-recap. Anong masasabi niyo sa movie natin ngayon? Mag-iwan ng komento sa baba. At huwag kalimutang mag-subscribe sa ating channel para sa mga new updates at uploads. Kita-kits sa susunod na kwento. Salamat at mag-iingat tayong lahat.